Okay, so good afternoon. Ang pag-aaralan muna ngayon ay yung sa report ni Evan at ni Leonel, which is dapat name and balance chemical equations. Pero sa ngayon, since ay hindi natin mapag-aaralan yung name and balance chemical equations bago natin yun nga, may pagka-hindrance yun eh. So, kailangan muna natin pag-aralan yung tawag dito. Kailangan muna natin mapag-aralan yung writing a chemical formula given their chemical compounds and naming a chemical compound given their formula. So, start na muna tayo. Doon muna tayo sa pag-write ng chemical formula. So, dito, dalawa lang kailangan nating i-take note. Wait. Dalawa lang kailangan natin take note. Kilala na naman natin sila. Sila si ionic and yung isa si covalent. Yan. So, dito, sa ionic, pagdating sa mga chemical formula and compounds, siya ay nagko-compose ng isang metal at isang non-metal. Check nyo lang doon sa picture na sinend ko sa GC. Gawin nyo siyang reference dito, or should we say, yung pagbasehan nyo na lang. Gamitin nyo siyang base. So, sa covalent, siya naman ay nagko-compose ng dalawang non-metal. So, makikita nyo naman doon sa picture kung ano doon yung mga elements na metal at kung ano doon yung mga elements na non-metal. Yan. Yan. Clear na ba? So, proceed na tayo. So, dito muna tayo sa ionic. Sa ionic compounds and formulas. So, sa ionic, katulad lang ang sinabi ko kanina, it is composed of one metal and one non-metal. Wait, asan ba yung aking ayan. Takot. So, ito. So, dito, ito lang naman ang kailangan nating tandaan sa ionic. Sa ionic, gagalawin natin doon yung mga charges. Yung charges, makikita nyo naman din doon sa picture na sinend ko sa GC kung ano yung mga charges ng kada elements. Except lang doon sa transition metals na tatalakayin natin mamaya. So, unang-una sa lahat, dumuna tayo sa basic. Yung parehas na ionic compounds lang. Walang transition, walang polyatomic na makikita nyo. So, for example, gallium sulfide. So, ang gallium, kunin lang natin yung chemical symbol niya. Check nyo doon sa periodic table. Anong symbol ng gallium? Ga. Tapos, kunin naman natin tong symbol na sulfide. Tandaan nyo sa compounds, once na every non-metal na element ay laging magtatapos sa suffixes na I, D, E. Tandaan nyo yan. So, since ito'y IDE, ibig sabihin ito ay isang non-metal. Ang sulfide. So, ano nga ba ang isang non-metal? Ilan lang naman yan sila. Ano doon, sa sinend ko, ang nagsisimula sa SULF. Clearly, napiyok na ako. Clearly, siya ang sulfur.
Tapos, check nyo naman ang charges nila. Ano bang charges ng gallium? Check nyo. Nandun siya sa hanay ng group 13, no? Doon sa kahanay siya ng boron. Ibig sabihin, ang charge niya ay positive 3. Check naman natin dito sa sulfur. Ang sulfur ay nandun sa group 16 or nasa kahanay siya ng oxygen. Ibig sabihin, ang charge niya ay negative 2. So, paano nga ba natin gagawin to? Madali lang naman. Pagpapalitin lang natin tong kanilang mga charges, at yung charges nila gagawin nating subscript. Yan. Gawin lang natin silang subscript. So, gawin na natin. Pag ganito lang yung ating ayos. Pa-X. So, copy lang natin si gallium. Kunin natin to, si 2. Dali natin kay gallium. Gawin na, ang kanya subscript ay 2. Copy nyo lang si 2. 2. Tapos ito naman si sulfur, copy lang uli natin. Ito naman, 3. Kunin lang natin siya, lagay natin dito, 3. Kuha. So, ibaba lang natin sila. Pagkababa, yan na si Ga2. Pagsamahin lang natin silang dalawa. S3. Yan. So, ang iyong chemical formula para sa gallium sulfide, para sa chemical compound na gallium sulfide ay Ga2S3. Nakukuha na? Sige, isa pa tayong example. Aluminum oxide. Yan. Aluminum oxide. So, ganun lang din yung proseso. Kunin natin yung chemical symbol ni aluminum, which is Al. Tapos, anong charge ni aluminum? Siya ay nasa hanay uli ni boron. Ibig sabihin, siya ay positive 3. Ito naman oxide. Tandaan lagi, non-metal to, IDE, ox. Ibig sabihin, ito ay oxygen. Ano ang kanyang charge? Negative 2. So, pag balitin lang uli natin ang kanilang charges. Yan. Copy, aluminum, Al. Kunin si 2. 2. Copy, oxygen, O. Kunin si 3. 3. Pagsamahin, Al, 2, O, 3. So, yan, ang ating chemical formula para sa chemical compound na aluminum oxide. Yan. Gets na ba yung basics? Sige, proceed naman tayo sa number 2. As you can see, dun sa sinend ko, meron kayo dyan makikita na transition metal. Ano nga ba ang transition metal? Sila yung mga metals na nasa gitna. Sila yung mga metals na nasa gitna ng periodic table. Which is, eto. Sila yung nasa gitna na to. Yan. Lahat yan sila, transition metals. Check nyo na dito sa sinend ko na periodic table. Yan. Lahat sila. So, pag ganun, kaya sila natin tinawag ng transition metals.
Kasi, yung kanilang charges, atomic charges, ay magulo. Kasi meron tayong hindi klaro kung sila ba ay may katulad ng iron. Meron siyang minsan na positive 2 na charge. Pero meron time, lumalabas, siya meron positive 3. So, paano natin yan nilalagay? Or, paano natin malalaman na kailang charges? So, sa kanyang chemical compound, nagko-consist siya na, sa chemical compound niya, ang nagre-represent sa charges niya mismo ay Roman numerals. Malinaw naman sa atin ang Roman numerals, di ba? Kung sa 1, siya isang I, 2, dalawang I, 3, tatlong I, ganyan. Sa 4, isang I, tas V, tapos sa 5, isang V. Yan. Malinaw na ba sa atin? O sige, proceed na tayo. Okay. So, example tayo. Example number 1. Copper. 2. Chloride. Yan. Copper 2 chloride. So, katulad ng sabi ko sa, katulad ng din ng basics, kunin lang natin yung chemical symbol nito, Cu. Check nyo to sa inyong periodic table kung tama. Tapos ang kanyang charge, ang nagre-represent sa kanya ay Roman numerals, tandaan. Sabihin na kanyang charge ay, since ito ay 2, Roman numeral na 2, ang kanyang charge ay positive 2. Yan, ganyan lang kasimple. O, kunin naman natin si chloride. IDE. So, CHLOR. Ano to? Chlorine. O Cl. Nasang grupo ang charges si chlorine? Si chlorine ay nasa negative 1 charge. So, ganun lang ulit. Pagpalitin lang natin ang kanilang charges. Tapos gagawin subscripts. So, Cu may 1. Si Cl may 2. Pagsamahin lang uli natin. Si Cu, since ito ay 1, katulad ng any other math, magdi-disappear na yung 1 pagka siya ay subscript o kaya exponent man, ganun. Mawawala na siya. Automatically, 1 na siya. Kahit sabihin natin na ito ay Cu lang, automatically, meron na dyang 1. So, disappear na. Invisible na si 1. Cl2. Copy lang. So, para sa yung chemical compound na copper 2 chloride, ang iyong formula ay CuCl2. Gets na ba? Sige, isa pang example. Chromium 3 nitride. Yan. Katulad din kanina doon sa copper, sulat lang natin to. Chromium Cr. Charges niya 3. So positive 3. Nitride NiTr, IDE, nitrogen. So, yan ay sambanghani si nitrogen. Positive 3 charge. Pero lang ulit, pag-swapin lang natin ng kanilang charges. Yan.
copy ang chromium, Cr. Natin 3. Lagay natin 3. Nitrogen, copy. Lagay natin 3. So actually, pwedeng din na natin sila pag-swapin kung pares lang sila ng dito. Kung pares lang sila ng charges. Kasi yun lang din magiging sagot. Babalang natin to kung pares lang sila ng charges. So, Cr 3 and 3. So, yan ang iyong chemical formula para sa chemical compound na chromium 3 nitride. Gets na ba? Okay. Doon naman tayo sa next problem. Pumipiyok na naman ako. Next problem na tayo. What if ang iyong chemical compound ay merong polyatomic atom? So, check nyo dun sa mga pictures pa na sinend ko. Meron doon polyatomic atoms. Isa siyang set. Ewan ko meron pa, pero yun ang may pinamarami ko lang nakita. Polyatomic atoms. Ano nga ba yun? Yun yung parang mga atoms na meron pa makasama pang iba pang mga atoms. So, like, marami sila sa isang compound. So, magbigay tayo ng isang example. Strontium oxalate. Take note nga pala, we have no other choice na malaman ang mga polyatomic atoms or malaman na kanilang chemical formula kung hindi natin sila i-take note. Pagkakalam ko, meron isang paraan pero it will be a very complicated process pa. So, ang recommend lang din ng mga chemist, sulat nyo na lang yung mga nakuha namin tapos yun ang gamitin nyo. Kasi hindi na naman din ano natin yun mga pag-aaralan. Sana. Okay. Strontium oxalate. So, kunin lang natin ang ng strontium. Siya ay Sr. Chemical symbol. Sr. Siya ay may positive 2 charge. Tapos, ano nga ba yung oxalate? So, hanapin nyo na lang dyan sa sinend ko na hanapin nyo lang dyan sa sinend ko na set ng polyatomic atoms. Nakita nyo na ba? Ang strontium oxalate ay C2O4. Ito negative 2 charge. C2O4 ito negative 2 charge. So, paano natin yan sila tawag doon? Kung naman yan. Paano natin sila isosolve? Or kukunin na kanilang formula? Since may subscript na dito. Yun siguro na iniisip nyo. Huwag kayo mag-alala kasi hindi nang dati kong inisip. Ang gagawin nyo lang dyan, baliwalain nyo lang muna to. Pagpalitin lang natin, ito. Kanilang subscripts. Ito lang. So, baba lang natin. Strontium. Ano kanyang charge? 2. Tapos copy lang natin to. Copy and paste. Kaso, lalagyan natin ng close and open parenthesis. C2O4. Pasarado na natin pagdating doon sa 4. Tapos saka lang natin nilagay ang subscript. Yan. Gets? Yan lang. So, ibaba na natin sila. Pagsamahin na natin. SR 2 C2 O4 2. Yan. So, ito na ang ating chemical formula para sa isang chemical compound na may polyatomic atom na strontium oxalate. Gets nyo na? Sige, isa pang example.
example. Lithium silicate. Yan, lithium silicate. So dito, ganun lang ulit. Baba natin, lithium, Li. Siya ay may negative 1 charge. Positive 1 charge. Silicate. Hanapin nyo naman doon sa sinend ko na picture yung chemical formula ng silicate. Nahanap na ba? Kung nahanap nyo na, yun ay SiO3 with a negative, patang taas mo 3 with a negative 2 charge. So, ganoon na ulit. Huwag nyo muna pansinin. Yan nyo lang sa subscript dyan. Copy and paste sila mamaya. Pag ano, yan. Li 2 closer na ay SiO3 na may 1 na subscript. So, pagsamahin natin, Li 2 close and open parenthesis SiO3 yan. So, para sa iyong chemical compound na lithium silicate na mayroong polyatomic atom, ang iyong chemical formula ay Li2SiO3. Gets na ba? O sige. Doon tayo sa more complicated. Pagka mas komplikado. Okay. Yun naman, doon sa mas komplikado, meron na tayo dong transition metal, tapos polyatomic atom. Pinagsama na sila. So, yun yung meron na mga Roman numerals, na syempre, mga polyatomic atoms. So, first example, iron 3 cyanide. Yan. Iron 3 cyanide. So, ganun lang ulit. Kunin lang natin to. Fe na may positive 3 charge. Cyanide. Hanapin nyo naman doon sa papel na sinend ko kung okay. Kung ano ang cyanide. So, yun ay Cn with a negative 1 charge. Nalimutan ko pala. Ang polyatomic atoms, di ba nga sila nga yung may mga atoms na meron din makasama pang mga atoms sa kanya. So, marami sila. Isa pa nga pala doon, take note to, paki-note din. Pag polyatomic atoms, ang kanyang suffix, ang kanilang mga suffixes ay it is either ate or ate at ite or ite. Paki-note, pag polyatomic atoms, sila yung mga sila yung mga nasa compound na nagtatapos sa ate, ate, kaya ite, ite. With the exception, exempted lang dito, polyatomic pa rin dito ang nito, cyanide, hydroxide, peroxide, at ammonium.
So, please take note na lang itong mga to. Cyanide, hydroxide, peroxide, tas ammonium. Sila lang yung mga exempted dito sa mga polyatomic atoms na merong ATE at ITE. So, balik na tayo. So, dyan, pagpalitin lang uli natin ang kanilang subscripts. So, baba na natin sila. Fe with a subscript na 1. Close and open parenthesis. Cn may subscript na 3. Yan. So, pag tinaba natin sila, Fe, magdi-disappear si 1. Kaya, diretsong Cn 3. Yan. So, ang ating chemical formula para sa chemical compound na iron 3 cyanide ay FeCN3. Okay. So, pang example, rhodium. Three. Arsenite. Yan. Rhodium 3 arsenite. So, gano'n lang ulit. Kunin lang natin to. RH na may positive 3 charge. Arsenite. Hanapin nyo naman doon sa mga polyatomic atoms ang arsenite. Nakita na ba? So, ang arsenite ay AsO3 na may negative 3 charge. So, ganyan. Pagpalitin lang uli natin. Ganun lang uli na proseso. RH 3 3 copy AS O3 sarado 3. Yan. O, pagsamahin natin RH 3 AS O3 3. So, ang iyong chemical formula para sa chemical compound na rhodium 3 arsenite ay RH3 ASO3 3. So, tapos na tayo dito. So, I guess i-part 2 ko na lang tong next natin kasi may pagkamahaba na pala tong video na to. Mahirap na ito i-post sa YouTube. Okay. So, ang part 2 natin ay all about naming a compound given their formula. Parang binaliktad lang nitong ginawa natin. Kaysa na hanapin natin yung formula, ang gagawin naman natin ay isang compound. Tapos, siguro dun ko na din discuss yung covalent kasi mabilis lang naman yan. So, okay. See you on the next part nitong video na to. Remember, ito yung tutor lesson lang. Wala pa tong sa report nyo. Okay.